Isang magandang gabi po ulit sa ating lahat or good morning po kung nasaan man kayong dako ng ating mundo. Maraming salamat po sa pagsama sa ating gabi-gabi sa ating seryeng pinamagatang Jesus Teaches Me How To, kung saan tayo po ay nag-aaral ng kung ano po ba ang dapat natin gawin ngayong online learning nga po ang sistema po natin. I know po marami po sa atin ang nakapagtapos na ng 1 year. So congratulations po. Pero meron din naman tayong mga estudyante pa na patuloy pa rin ang pag-aaral, especially sa public school system po, kung saan July pa po tayo magtatapos. So konting kembot na lang po at matatapos din tayo. But of course, more probably, ang ating pong online distance learning ay tuloy-tuloy pa rin. Ano po, how I wish na makabalik na tayo sa ating normal, but sabi nga hindi na tayo makabalik sa normal, but we will have the new normal. And for the meantime, we are having this learning or pag-aaral or schooling sa ating mga bahay. So tonight po, today, we're going to continue with the series and we're going to focus on parents. Yan. So tayo po ay magsimula na. I will present my screen. Yan. So for tonight's session, we will be having the discussion teaches me how to teach my child at home. Dati po, when we say schooling, most of the time, we are only dealing with teachers and students. Pero ngayon po, kasama na po talaga si nanay, si tatay, si lolo, si lola, or sino pa man po, ate, kuya, tito, or tita, sa pagsubaybay po sa pag-aaral ng ating mga bata. Tandaan po natin na parents are the first teachers. Mula po sa sinapupunan ng mga batang ito, ang mga magulang po ang unang tagapaggabay at tagapagturo. Meron nga po tayong term na tinatawag na nanay teacher and tatay teacher, kung saan si nanay at si tatay ang pangunahing tagaturo sa kanila. I grew up with a nanay teacher. Hindi po teacher si mama, pero she was there all the way, especially nung primary years ko po. Kindergarten, elementary school, wherein every day after school, she would check may assignment ba, then she would help me in my studies, she will check on my works, with my projects, yan. So yan po ang trabaho ng nanay teacher at tatay teacher. So tayo po, minsan nakakalimutan na natin bilang magulang na we have a role pala, hindi lang basta mag-work, para ma-provide yung pangangailangan ng mga anak natin for school. But instead, we also have to teach them. So ito po ang mga tips sa atin bilang mga magulang kung paano daw ba natin tuturuan ng mga bata. Pero, sabi nga po dito, paano ko tuturuan na hindi ko naman alam ano ba talaga ang gampanin ko? So these are the roles of parents in the teaching learning process. Ito po ay galing sa DepEd. Una, parents have the essential supplementary role in the formal education of their children. Ang key term po dyan ay yung essential supplementary role. Yan. So, essential, parang lugaw po, no? Essential, ibig sabihin, kailangan, hindi pwedeng hindi mabigay. Supplementary meaning po, magtuturo po kaming mga teacher, pero dapat po ay susuportahan ninyo. Kung ano yung hindi namin maituro sa school, gagabayan niyo po. Kasi po, in a school system, you can have 20 to 50 students na iba-iba ang capacity of learning. And sa amin po, ang side namin, we focus on how to teach the majority. So, average po ang teaching po namin. If we have students na magaling, we supplement, bibigyan namin ng mahirap na tanong, or siya yung pasasagutin namin na mahirap na tanong. And then, for the slow learners, yung medyo nahihirapan, we peer teach them. O, classmate, turuan mo siya. Tapos, yung medyo madadaling tanong, sa kanya ipapasagot para ma-boost ang kanyang moral. Pero hindi lahat ng bata ay natututukan po namin sa school. Lalo na po ngayon sa online distance learning. Lalo na kung hindi nakaka-attend ng mga anak niyo po sa kanilang Google Meet or Zoom meetings. So it is very essential for parents na tugunan yung kakulangan naming mga teacher at ng school when it comes to the education of their children.
So kung nakita nila na kailangan pa ng suporta sa ganitong bagay, kailangan po tumayo po tayo bilang mga magulang. Ay, nawala. Number 2, the ability to facilitate, pasensya na po to facilitate learning. Ayan, ulitin. To encourage continuous learning at home. So, tuloy-tuloy po ang pag-aaral. Hindi po siya pasok sa school 7 o'clock to 2 p.m. tapos wala nang pag-aaral sa bahay. Learning is a continuous process. Kahit po summer break, Christmas break, or walang pasok, learning should be continuous. And number 3, mali ang aking promote the positive disciplinary method. Ayan. So, sabi nga po, we have to encourage them. Hindi yung basta sasabihin natin, mag-aral ka, without reinforcing them. Dapat po tayo ay maging positive role model at magbigay tayo ng positive output and pananaw sa ating mga bata. So, part 2 po tayo. How to supplemental teach at home. So, paano ba magturo, Ma'am Kla, Ate Kla, Teacher Ana, I'm Teacher Ana at school. So, paano ba magturo? So, here are some tips and tricks on how to supplement teach at home. Number 1, discover your kids' learning style. Iba-iba po kasi ang pagkatuto po ng bata. Ako po, nung estudyante po ako, nung bata pa po ako, I am a visual learner. Ibig sabihin po, kailangan nakikita ko yung inaaral ko. I'm most effective studying kapag may TV. Yan. So, nunood ng TV, pag commercial break, mahaba po kasi ang commercial. Papaspasan ko ng basa, internalize ko, tapos pagbalik ng television, andyan na. So, nood ulit ako. And it helped me growing up when I was a student kasi pag nalilimutan ko yung topic, marerelate ko sa ano nga ba pinapanood ko that time, tapos maalala ko ang inaaral ko. But that's just me. Some students want na makinig sa music or tahimik. Nung medyo malaki na po ako, I don't want distractions anymore. Gusto ko tahimik ang ambience and preferably sa akin po gusto ko madilim. So yung naiilawan lang or yung focus lang ng aking attention ay yung nakikita ko. So tingnan niyo po kung ano yung learning style ng anak ninyo. So we have 4. We have the visual, ibig sabihin po ba, kailangan nakikita pa po nila yung inaaral nila, or pwede pong auditory sila, okay na sa kanila yung kwento-kwento. We have students like this po sa classroom, nakapikit or nakatingin sa malayo, pero alam mong nakikinig. Reading, writing, kailangan po bang sila yung mga note-takers, gusto nila sulat ng sulat para maalala nila, para sa review nila. Or they are more of kinesthetic, kailangan gumagalaw sila para matutunan nila yung isang bagay. For instance, I have students na naglalaro ng ballpen while we were studying, or mahawak ng bola, because that is how they focus, and I let them. So, kung yung anak po natin, parang sinasabi natin, bakit ba ang likot-likot mo, nagre-review tayo. Maybe they are kinesthetically inclined to learn. Tipong, kailangan may hinahawakan silang object para mag-grasp po nila yung inaaral nila. O kaya minsan, kwento tayo ng kwento, tapos visual naman pala yung anak natin, or reading, gusto pala niya siya yung magbabasa ng kaniyang inaaral. So, tignan po natin. So, pag nalaman natin na yung anak ko ay visual plus kinesthetic, nakikita niya at kailangan gumagalaw siya. So, hayaan po natin siyang matuto sa ganoong paraan. Right, number 2. Ensure the right learning environment. Napaka-importante po nito na sabi nga po natin ng mga nakarang araw na may dedicated space po tayo sa bahay sa pag-aaral nila. It should be a quiet place. Hindi naman po kailangan na noise free. Ibig sabihin lang po kung pwede lang hindi yung katapat ng kapitbahay ninyo na nagkakaraoke sa kalagitnaan ng araw, o yung may tumatahol na aso tuwing magsasalita siya pag mag-a-unmute siya sa kanilang klase. A quiet space where he or she can focus. Next, a well-lit space. Importante po ang liwanag. Nakakatulong po kasi ang liwanag para magising ang mga bata.
Kasi po pag madilim, nakakatulog sila. Pero sabi ko nga po kanina, gusto ko yung medyo madilim na ambience para doon ako nag-aaral. Number 3, a well-ventilated space naman po, no? Huwag naman natin silang dalhin sa sulok. Kailangan po may preskong hangin. Kasi po, we need oxygen para mag-function ng katawan, especially the brain. So kapag wala pong oxygen, aantukin po yan at hindi po yan makakapag-focus sa pag-aaral. Of course, number 4, a remote space. Huwag naman po natin silang ilagay sa gitna ng sala kung saan ang flow ng tao or yung traffic ng tao ay padaan-daan. So, remote space, basta po isang pwesto sa bahay ninyo na hindi sila madidistract or walang dadaan sa harap nila. And always check the background space. Ito nga po. No, I'm using background sa aking video na ito. Pero i-check nyo po baka may nakasabit siyang kung ano, or merong na pinapanood yung kapatid niya na kung ano. So you always check the background. Na kapag nag-open ba siya ng camera ay hindi naman nakaka-distract sa kaklase niya or sa teacher niya yung kanyang background space. Number 3, give feedback. So, ano po ba yung feedback? Ibig sabihin po, magre-react ka sa ginagawa niya. Hindi natin sila hahayaang na, nag-aral ka na, okay na yon. Hindi po ganun. So, you always have to check if your child has finished or turned in his homework. Ito po, mamaya focus tayo dyan sa pag-turn in na yan. If possible, double check their works, praise them if they did well, and if they did poorly, encourage them to do better next time. Si Via po, may kid who is studying already, marunong na po siya mag-turn in ang kanyang homework, marunong na siya mag-take picture. Minsan, nakakagalitan ko po kasi mali yung pinapasang page or hindi siya nakasunod ng instruction. So, I have to make sure na yung account niya ay nakalagay din sa akin, sa phone ko, para pag nakita ko nagpasa siya ng assignment lang po ang ginagalaw ko po hindi po yung mga quizzes nila or test. So, anak, mali yung pinasa mo, kulang yung pinasa mo, at least, nare-remedyahan namin agad. Praise them. Uy, nakapagpasa ka na, wala ka ng assignment. Okay, very good. Magaling, magaling. Or kung hindi naman mataas yung nagawa nila sa assignment or yung test nila, saan tayo nagkamali? Next time aralin natin. Magtanong ka kay teacher or kay mommy kung hindi mo maintindihan yung inaaral mo. Usually po, ang problema kasi sa junior high school or college students, sabi nga ng mga nanay, ikaw ang nag-aaral, ikaw ang mag-aral. Wag pong ganon, ha? Ito po, text number 4, be patient. Children learn at their own pace, don't rush. Most of the parents are actually, wala naman silang favoritism, siguro. Tayo po, I don't know. Pero po, iba-iba yung pagkatuto ng mga anak natin, especially if we have multiple children. Ako po, I claim that all of my advisory classes are my children. And minsan po, yung mga kapatid nila or ate kuya nila ay naging estudyante ko na. So, mapapansin ko yung difference na itong estudyanteng to, yung kuya or ate, magaling. Tapos, itong kapatid na si Bunso, medyo mahina, mabagal mag-pick up. So, I have to understand na, syempre, magkaiba ang edad, pareho ang upbringing, pero magkaiba yung environment nila dahil magkaiba sila ng edad. So, they have to learn differently. Lalo na po sa ating mga magulang. If we have kids na parehong schooling, wag natin i-compare na bakit yung ate mo nakuha agad ito, ikaw hindi mo agad makuha. Pareho naman kayo ng school, pareho naman kayo ng teacher. My 4-year-old child is very good with numbers. He can count from numbers 1 to 100. But at that age, yung ate niya, hindi kami makalagpas ng 20. Nalilito siya sa numbers 21. At hanggang ngayon, actually, medyo hirap siyang magbilang up to 100. Nalilimutan niya yung mga terms. But Vince is very good with numbers. Kaya niyang i-recite. So sa kabaliktaran naman, Vince has a hard time with letters. Hindi pa niya memorize ABC, but Via, by that age, can recite and can read the ABCs with no problem. So, iba-iba yung pagkatuto nila.
So, wag tayong mainis sa kanila kasi ang bagal mo namang i-pick up yung lesson na ito. Minsan kasi, if they have 8 subjects, baka naman ang galing nila ay science. Sa science, ang bilis yung mag-aral. 30 minutes, you're done. Pero pagdating sa history, nahihirapan silang i-grasp yung mga pangyayari kasi Tagalog pa, tapos English tayo ng English sa bahay. Kaya nahihirapan sila. So, wag natin silang i-rush. Let us be patient when teaching them. Ayan, ito po yung number 5, share the burden. Lalo na po sa parents, ito po yung sinasabi ko kanina, lalo na po sa parents ng mga junior high school, senior high school at college. Especially, usually sa math or sa physics, chemistry. Mama, hindi ko alam to. Papa, hindi ko alam to. And then, sinasabi ng magulang, ikaw ngayon nag-aaral, di ba? Aralin mo yan. Let us not put that pressure on our children. Ang sabihin natin, halika, aralin natin. Mas masarap po kasing pakinggan para sa bata na kasama nila yung mommy or daddy nila or nanay at tatay nila or lolo at lola nila sa pag-aaral. Aminin po natin, ako po I'm an educator, pero hindi lahat ng subject alam ko. I Google. I open my kid's book. She's in grade 2. Tapos pag meron siyang test or assignment, hindi ko alam. I say to her na, get your book or open your laptop, tapos titignan ko yung notes ni teacher na iniwan. Aralin natin. So pag naaral ko, saka ako sa kanya share. So let us share the burden of studying. Yan po Tama tayong mag-aral, hindi yung bahala ka dyan. Ako po ay math teacher. So ito yung lagi ko naririnig sa mga parents. Math yan, mami, natulog yata ako nung tinuturo yan sa akin kaya hindi ko maturuan yung anak ko. Nowadays, we have YouTube, we have Google, and we can chat with our peers, parents, pwede na tayong mag-aral. Sabayan nating mag-aral ang mga anak natin para ma-appreciate nyo naman. Hindi yung sasabihin nyo, bakit ba nahihirapan ka? But instead, malalaman mo, kaya ka pala nahihirapan. So, ito yung gagawin natin. And number 6, educate yourself. Hindi mo lang aaralin yung lesson ng anak mo, kung hindi, pati yung mga ginagamit nilang apps. Sabi nga po dito, apps ka lang, nanay or tatay ako. In our system, we are using Google Meet, Google Classroom, Google Docs, Google Sheets, Google Presentations, or Kahoot, Quizzes, Menti, Facebook and Facebook Messenger, and email. So, minsan may mga kinemaster pa yan or any other editors. Mga Ibix Paint at marami pang ibang apps. Tayong mga magulang, let us study these apps. Importante po, kilala rin natin yung apps natin. Kahit po yung simpleng Google Classroom na lamang po. Let us learn how to turn in assignments, how to submit inputs, and how to use the Google Meet itself. Alam ko po, sasabihin natin, hindi na ako techie, matanda na ako, bad ko pa yung pag-aaralan, iasa ko na lang yan sa mas bata, sa atit kuya niya, sa mga pinsan. Pero mas maganda po, maaral natin yan. Kami po ay teachers. There are some teachers who are already as good for retirees na, mga 60s na. Pero naaaral po nila at nagagamit nila. Ibig sabihin, tayo pong mga nanay at tatay sa bahay, magagawa rin po natin yan. Kaya, tiwala lang po, apps ka lang, nanay ako. Yan. So, ito po yung mga tips natin para sa online learning. Pero, ano nga ba ang tinuturo ni Jesus tungkol sa pagkatuto sa bahay? So, what does Jesus teach us about teaching our kids at home? So, alam naman po natin na ang mga batang ito ay biyaya po sa atin. Tama po, regalo, pahiram. So, paano ba natin sila tuturuan ng maayos? So, the Bible tells us this. Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and even when he is old, he will not depart from it. Parang sasabihin na paulit-ulit po, pero this is really a good message for us parents. Ako din po ay magulang. Kung ano yung gusto mong gawin ng mga anak mo paglaki niya, ituro mo pa lang sa pagkabata. If we instill in them
the want to learn, then paglaki nila, gugustuhin pa rin nilang mag-aral. If we want them to learn about Christ, let's start at the very young age. Wag yung age na pag lumabas na sila sa ating bahay, na pag may sarili na silang desisyon, saka tayo mag-iisip na gusto na kitang dalhin sa paanan ng Diyos. Gusto na kitang turuan. It will be too late. Hindi na po sila bata. Mahirap na pong ma-mold yung kanilang utak pag matanda na. So, dapat po ang pagtuturo ay mula sa pagkabata. Sabi nga po dito, these are from the councils to parents, teachers, and students. Number 1, in His wisdom, the Lord has decreed that the family shall be the greatest of all educational agencies. It is in the home that education of the child is to begin. Unang labas po ng mga bata after the hospital visit, sa bahay na po yan. Sa bahay na lalaki, sa bahay na magkakamuwang, at ang kasama niya ay ang kanyang pamilya. So bilang pamilya po, tayo po ang una magtuturo sa kanila. And God says that we, as a family unit, is the greatest of all educational system. Hindi po ang DepEd or ano bang tawag sa college, yung pang-college, or hindi rin po ang mga tutorial centers, hindi po schools kung hindi ang bahay. So, tandaan po natin na kung ano yung una nating naituro sa anak natin, yun yung dadalhin nila paglabas nila sa bahay. Number 2, it should be the object of every parent to secure to his child a well-balanced, symmetrical character. Ang bata po, madaling matuto. And I think, sa pagkakaalam ko po, ang unang natututunan po niyan ay more on physical. Naglalaro, tumatakbo, nagko-color. So, kailangan po gawin natin balance. Hindi lang sila puro laro. We teach them to read, to write, to do home chores. Dapat po ay marunong sila sa bahay. At syempre, marunong silang kumilala ng tama at mali sa tulong ng Panginoon. Number 3, the spiritual training should in no case be neglected, for the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Psalm 111 verse 10. Sino po bang magulang ang hindi gustong makita yung anak nila ay kasama sa top? So the secret is that for us to train them spiritually as well. Hindi tayo magfo-focus lang sa academics ng bata. Hindi lang tayo magfo-focus sa talent niya, but most especially, ifo-focus natin yung spiritual training nila. If your child is very good at singing, pakantahin po natin sila ng church songs. If they are very good in arts, ang ituro po nating arts ay yung biblical arts. Nagawa ng basket for tithes, magpo-color, magdo-drawing ng mga Bible verses. If they are very madaldal or they love to read, give them books. Bible books, yung for kids, or yung mga bedtime stories, or Bible friends. Kasi nga po, sabi po dyan, kung gusto mong tumalino ang anak mo, dapat makilala niya ang Diyos. At magkaroon siya ng pagkilala at pagkatakot sa kanyang lupalang. Number 4, teach by precept and example. Sabi nga po, di ba, practice what you preach. Hindi po tayo basta pwedeng magsabi lang na, anak, ito gawin mo yan. Ito po ay galing sa child guidance. Lahat po ito kay Mrs. White. Kailangan we walk the talk. Kung gusto natin na yung anak natin ay magbabasa ng Bible, kailangan makikita niya, nagbabasa tayo ng Bible. Kung gusto natin yung anak natin ay nagpa-participate sa church, kailangan nagpa-participate tayo sa church. Magandang training po ang church kasi po if our children is trained in church, natitraining din po sila sa school. Ako po ay isang isang produkto na pagkatuto sa church. So pagdating ko po sa school, I have no problem facing adults. I have no problem speaking in front, singing in front, reciting. Hindi ko po yun naging problema. Kasi po nasanay ako, even nung ako ay bago-bago pa sa teaching, sinasabi sa akin ng aking monitor, ng proctor ko, ng aking teacher in charge, yan, TI. Yung TI ko na, bakit ang galing mo magturo?
And I told her, ma'am, kasi po, since I was in my younger years, 11, 12, sumasama po ako sa Vacation Bible School namin. And I am a teacher. So by that, natuto akong humarap sa mga bata at nadala ko siya hanggang paglaki ko nung ako ay nagtuturo na nga ng professionally. So, ganun po yan. Dapat po masanay sila, makita nila tayong mga bagulang na gumagawa para po sila rin ay gumawa. And parents are God's agents in molding character. Ito po siguro ang isa sa pinakamahalaga nating trabaho bilang magulang. We have to mold the characters of these kids. Hindi po sila bigla na lang lalaki at magiging, bakit anong ginawa ko mas mali nung pagkabata mo, minahal naman kita, or something like that. Hindi po sila biglang magiging masama. Yung iba po sinisisi sa barkada. Sabi nila, nabarkada kasi ganyan-ganyan. Pero naniniwala po ako na if we have taught them at a very young age to choose their friends wisely, hindi po sila mapabarkada ng basta-basta. So they can stand on their own because they have the protection of God and naturuan po natin sila ng tama. Sabi nga po dito, only by the divine aid, combined with earnest, self-denying effort, can we hope to do His work wisely and well. So, pray for your children and yourself. Hindi lang po natin ipapanalangin yung ating mga anak, kundi ipapanalangin din po natin ang ating mga sarili. We as parents, kailangan malaman po natin na kulang tayo. I am not good, hindi sapat yung alam ko, hindi ako magaling to teach my child. Pero sa tulong ng Panginoon, I pray, let us pray, you have to pray parent, na ako ay matuto at gabayan ng Panginoon para magabayan ko ang aking anak. Growing up in church, swerte po tayo pag tayo ay lumalaki sa church. Meron tayong tinatag na special prayer for the kids pag anniversary. So si mama po nun, every time na may anniversary or may prayer for the kids dedication, hinihila niya kaming magkakapatid para maipag-pray. Because she believes in prayer. And I know, we as parents, before we go to sleep, early in the morning, we always pray for our kids. So ipag-pray niyo po, Lord, gusto ko maging matalino yung anak ko. Ipag-pray niyo po yun and tiyak sasagutin niya ng Panginoon. Kaya nga po ngayong gabi, ang prayer po natin ay ganito. Dear Jesus, help me grow in you that I may help my children grow in you as well. And this is our prayer for tonight in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po.